OFW, kamusta po kayo? Bukas ng gabi, magi-start po yung pagse-celebrate ng mga Hudyo ng kanilang Passover or Pesach. And itong holiday na to, isa ito sa pinaka-sagrado para sa kanila. Ito kasi yung tungkol sa pagligtas ni Moises sa mga Israelita laban sa kamay ng mga Ehipto. And dito rin yun kung saan hinati ni God yung Red Sea para makadaan ang mga Hudyo. Bukas ng gabi, isi-celebrate namin sa pamamagitan ng dinner na isang magarbo. Tinatawag nila itong Laila Seder. And ang tagal bago ka makakain ng dinner sa ganitong okasyon. Kasi nagpe-pray sila. And meron silang mga food na nakahapag doon na kailangan nilang i-explain kung ano yung symbolizes nila, kung ano yung meaning nila. Halimbawa yung kailangan silang may bitter herbs sa lamesa. Pwede itong parsley or pwede itong celery. Isasawsaw nila ito sa water with salt. Ibig sabihin, bitterness ng kanilang pagiging slave sa kamay ng mga parawa. Yun, isa yun. Pero maraming mga pagkain na nakahapag doon na tapos i-explain pa. And may mga libro sila na binabasa. Kaya ang tagal bago ka makakain ng dinner. Gutom na gutom ka na. And alam nyo ba, may mga tradisyon ang mga Hudyo bago pa magpesak, lalo na yung mga religious. And itong Pesach po, tumatagal ito ng 1 linggo na holiday nila. Ang unang-una po nilang tradisyon dyan, yung papalitan nila yung mga foods yung mga pagkain na nakabukas, like yung mga spices, yung mantika, suka, mga toyo, yan. Even mga sugar, mga kape, papalitan po nila ng bago. Pero itatabi lang naman po nila yung mga luma, yung mga nakabukas na. Itong mga bago po, ito na po yung gagamitin. Yung mga bagong bili na mga pagkain, kailangan po may, for Pesach na nakalagay. And pangalawa, yung papalitan nila lahat ng gamit sa kusina, mga plato, kutsara, tinidor, yung mga kaserola, yung mga bagay na ginagamit sa pagluluto. Papalitan po lahat yan. And hindi naman siya itatapon, itatabi ulit yung mga ginagamit mo daily. And itong mga gamit na for Pesach, ang kanilang gagamitin. And after Pesach, after 7 days, itatago na naman po nila itong mga gamit na to for the next year na naman. And dun sa dati kong amo, ang ginagawa namin, dahil mga religious, yung mga anak ni Lola, syempre, bilang paggalang sa kanilang tradisyon, ang ginagawa ko noon, bumibili ako ng mantel, inilalagay ko sa kusina namin ni Lola. And maliit lang kasi yung kusina namin. And meron kaming portable na sink na pwede siyang ilagay sa mismong sink, ipapatong lang yon. And then after Pesach, aalisin ko lang yon, lilinisin ko. And pwede ko siyang gamitin para next year. Ganun yung ginagawa namin. Yung pangatlo ay yung bawal silang kumain ng tinapay na gawa sa arena or pasta na gawa sa arena. Meron silang mga kinakain na tinapay kapag Pesach, basta gawa sa corn flour, potato flour, coconut flour, and masarap yung gawa sa peanut. Yung mga peanut cookies nila, masarap yun. And meron sila dito na isang tinapay na pinaka-importante, isa sa pinaka-importante sa Pesach na kinakain nila. Cracker type siya. Ang tawag doon ay matza or matsot. Para siyang skyflakes. Square ang hugis, pero walang lasa. And ito, bukas ng umaga, yung mga tinapay nila na natitira, sinusunog po nila yan. Susunugin po nila. And sabi nila, it symbolizes daw na para maalis yung bad spirit and para maalis yung bad traits ng mga tao. Yun. And lastly, may tradisyon ang mga Hudyo kapag Pesach, lalo na yung mga religious, na ayaw ng mga caregivers.
ito yung paglilinis. Kasi lalo na kapag religious po yung amo mo, talagang papalinis nila sa'yo yung buong bahay, yung mga bintana, yan, pati yung mga takip ng bintana na yan. Lilinisin mo yung mga closet, kailangan mong ayusin yung mga damit, and yung sa kusina, pinaka-importante kasi kapag pesak, yung kusina ang malinis. And yung mga cabinet doon, sabi ko nga yung mga gamit sa kusina aalisin, papalitan ng mga gamit pang pesak. Yun, nakakapagod po talaga kapag pesak, lalo na kapag religious yung amo. Kasi yung pong mga religious dito is masyadong dedicated sila sa kanilang mga holidays, sa kanilang mga tradisyon. Pero yung iba, sulit naman yung pagod nila kasi nabibigyan sila ng matana or gift. Kaya yon. And dito sa amo ko naman, hindi ganun sila kaselan. Hindi sila masyadong maselan pagdating sa mga ganitong holiday. Kumakain kami ng bread. And yun, yung paglilinis parang normal lang naman. Kaya yon, hindi lahat ng mga employer masyadong maselan or dedicated sa kanilang mga holidays. Yun, sana may natutunan po kayo about sa Israel, about sa mga Israeli. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, paki-like po ito and subscribe po sa aking channel. Maraming salamat and God bless. Kag Sameach Israel. Maraming salamat.